Kung mamarapatin po nyo, iwanan ko na po yung rostrum para lalo tayong magkakakitaan. Alam nyo, nung araw ho, na sa Cebu, actually, merong senador bago ng martial law. At tumutulong sa gumigising ng tao. No? At pagdating po niya, may rally, tagal nang hindi nakakapagsalita. Nung panahon kasi ng martial law, yung mga amin na kasi tanda ko, di ba? Nung martial law, 5 tao nagtipon, illegal assembly. Illegal assembly, kulong. Kung kakasuhan ka, bahala na sila. No? Kung pakakawalan ka, bahala na rin sila. Wala tayong karapatan. So dumating po, no? Nagkaroon ng pagkakataon, pwede siya magsalita, nakita niya. Pagdating po niya, 10 oras eh. No? Talagang na-late siya dumating, pagdating sa plaza, 3 taong naiwan sa plaza. Sabi niya ngayon, magsasalita pa ba kaya ako dito? 3 lang ang kausap ko. Sabi sa kanya nung MC, Sir, mukha kayang 3 yan, hindi pa kumbinsido. No? Baka pag nagsalita kayo, makumbinsin natin, subukan na ho kaya nyo. Nagsalita sa entablado, kalahati ng talumpati, tumayo yung isa, iniwanan siya, 2 na lang ang kausap. Nasa taas siya ng entablado pa nagsasalita, di ba? Para mas practical, 3 lang kausap mo, pulungin mo lang, humiram ka ng 3 silye. No? Pero sa entablado nga niya ginawa. Matatapos na yung talumpati, no? Tumayo na naman yung isa doon sa 2 naiwan, at umalis na naman. Lingon na naman siya sa MC, Sir, ang galing nyo talaga. Lahat ng nauna sa inyo, hindi nakakuhang kumbinsihin yung mga taong yan. Kayo lang pala hinihintay. Bakit di pa nyo tapusin? No? Yung pangatlo, makuha natin 100% tayo dito. No, konting udyok, tinuloy yung talumpati, hindi siya iniwan. Pagkatapos, binabaan niya yung tao at sinabi niya, Brad, siguro naman kumbinsido ka na. Ang sagot sa kanya, alam mo nyo, bago pa kayo dumating, kumbinsido na po ko. At ang katibayan po niyan, yung ginagamit yung sound system, ipinahiram ko po. Ngayon na natapos na kayo, iuwi ko na po yung sound system ko. Ngayon, nabanggit ko lang ho yan, dahil sa dami na nakasuot ng dilaw dito, parang hindi ko malaman kung sino pa kukumbinsihin ko dito. Baka kumbinsido na kayo. Kung kumbinsido nga ho kayo, para maramdaman lang ho natin, medyo minsan nakakapagod rin ho. Baka pwede konti palakpak lang ho dyan. Oo. Pangako ko po sa inyo, di ba? Pagtahak natin ng daang matuwid, pagbaba ko sa pwesto, masasabi nating di hamak, mas maganda na ang iiwan natin kaysa sa dinatnan. Ngayon ho, kayong boss ko, kailangan naman ng konting report card, di ba? Ano ba napala ng Pilipinas at lalo na ng Bulacan sa pagtahak natin sa daang matuwid? Ngayon, kailangan ko po yung ating kodigo. Unang-una ho, kanina ho, pinuntahan namin yung groundbreaking ceremony ng Bulacan Bulk Water Supply. Okay. Ano po layunin nito? Noong 1992, di ba Manong Willie? 1992, yung Angat na dyan, pinangako, yung Angat na nasa Bulacan, may dam, gagamitin yung tubig para dagdagan ang inyong makukuhanan ng tubig. 1992 po yun. At si Manong Willie na ho, ang nagpapaalala sa atin mula sa Kongreso hanggang napunta tayong Malacanang na nasa 2016 na ho tayo. No, 24 years. Sa wakas, inumpisa na yung bulk water supply project na to, makikinabang na ang Bulacan sa Angat at hindi puro Metro Manila. Okay. Ngayon no, ang maganda po doon sa proyekto, no, lahat ng water district halos sa Pilipinas, umaasa sa tinatawag na deep well, groundwater. Habang kinukuha natin yung tubig sa ilalim ng lupa, may pag-asang, may tsansa na lumubog yung lupa. Subsidence ang tawag doon. At pwede rin pumasok na yung dagat na tubig, aalat ng aalat. Madaling salita ho, hindi pwedeng asahan yung groundwater pang matagalan. So ang kailangan po ng bagong sistema kung saan gagamitin natin surface water, magkakaroon ng mga containment area, mga dam, na siyang pagkukunan ng tubig natin na dinadala naman ng 20 bagyo kada taon na napupunta sa atin. Ang template to para maisaayos yung ating water districts, dito po inumpisan sa Bulacan sa pamamagitan nga ng Bulacan Bulk Water System. Isa pa po, yung Angat Dam mismo, nanganganib, luma na. Ang pinakabata yatang tunnel ng Angat, Manong Willie, ay 1960s. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, no? Yun yung pinakabata. Ibig sabihin nun, maraming mas matanda doon. Pag nagkaroon ng earthquake, kinakabahan tayong bumigay.
So, ulitin ko lang ho, dito sa Bulacan, parating inuulit na tulungan naman po nyo kami dito sa ating pagsasaayos itong dam na to at alam ko po, yan ay inumpisa na. Pero baka dapat diretsuhin ko na lang ho ang lahat ng iba pa natin pinagagawa. Pag natapos yung Bulacan Bulk Water System Project, nagkaroon ng bidding. Yun po yung tamang proseso. Yeah? Yung halaga ho ng tubig na ipinapasa, yung bulk water rates, nasa 20 pesos mahigit. Yan po, pag natapos, magbababa na po ng 8.50. Yun po ang pangako ng concessionaire mula sa 20. Gaganda ang kalidad ng tubig, madadami pa yung tubig. Ating po mga PPP projects sa Bulacan, nagkakahalaga, yung Public-Private Partnership Program, nagkakahalaga na po ng 116.94 billion pesos ang pinagtutulungan ng gobyerno at saka ng pribadong sektor. Isa na po dyan yung MRT-7 na malapit ang groundbreaking kung saan dadali ang biyahe Quezon City papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Yung C6 po, inabisuhan tayo ng buting kalihim Babe Singson, Taguig hanggang Quezon City yan. Balita ho natin, mukhang plano ng paabutin dito sa May Kawayan yung C6 para dagdag ho yung padali sa inyong biyahe. Diretso naman ho tayo doon sa galing sa budget. Noong 2005 hanggang 2010, sa infrastructure po, ang budget na ipinagkaloob sa inyo ng aking pinalitan, 5 billion pesos. Sa ating pinagtulungan, 2011 hanggang 2016, umabot po sa budget sa infrastructure lang, 19.04 billion pesos. May halos 4 na ulit po. Kanina, huwag ko na babanggitin lahat ito, pero alam ko napaka-importante rin po yung continuous dredging ng Labangan Channel na sa May Hagonoy, pati na rin po yung ating dredging ng Marilao, May Kawayan, Obando River. At nabanggit kanina ni Linabel yung Valenzuela, Obando, May Kawayan na proyekto natin para maibsan yung inyong pagbaha. Siyempre, hindi natitigil si LB na kakapaalala. Tatapusin po natin yan at tuloy po natin yan. Okay. Ako, natutuwa rin doon sa Plaridel Bypass Road. No? Yung next year ho, magtatapos na yung tulay ng Plaridel Bypass Road. Hinihintay na lang natin confirmation ng JICA para doon sa dugtong lampas ng tulay. Pero nakita naman po nyo yung dami na nagtatayo ang mga pabrika nagdadala ng trabaho para sa inyo dito sa Bulacan. Okay. Siyempre, bahagi lang po. Lahat itong mga karsada at saka yung tulay. Sa tulay po, 107,000 lineal meters ng tulay ang napagawa natin sa loob ng ating panunungkulan at 18,000 kilometro ng karsada. Kasama na rin po yung Plaridel Bypass Road ang nagawa natin dito nga ho sa pagtahak sa tuwid na daan. Post-harvest facilities po. Ay, sa irrigation muna, 1.38 billion na naiambag. 115.86 million naman po napunta sa post-harvest machineries at equipment. Sa Health Facilities Enhancement Program, 181.43 million pesos na po ang nagastos. Sa PhilHealth po, nasa 2.47 million na Bulakenyo na po ang saklaw ng programa. Bahagi sila ng 93 million Pilipinong saklaw ng programa. Nung kami po kongresista ni Manong Willie sa 11, 12 at 13 Congress, taon-taon, nakipaglabang kami para magkaroon ng eskwelahan ng mga distrito namin. Kadalasan po, mabibigyan kaming 8. Pag nakakuha kang 10 para sa iyong buong distrito, magaling ka. Pag umabot ang 12, pambihira ka. Pero sa tuwid na daan po, sa Bulacan pa lang, 6,758 na silid-aralan po ang nagawa na natin. Okay. Noong araw ho kasi, 8,000 classroom paghahatian ng buong Pilipinas. Ngayon sa Bulacan, halos 7,000 ito sa inyo pa lang. At 185,000 nga po ang matatapos natin pag tayo bumaba. Baka sabihin naman, paano naman yung trabaho? Yung TWSP program ng TESDA sa pamumuno ng inyong kababayang si Joel Villanueva,
37,000 scholars na po ang napatapos sa TWSP program. At ang maganda pa pong balita dyan, dati ho, 28.5% yung nakakahanap ng trabaho sa graduate sila. Ngayon po, 72% na. Yung nakakahanap po ng trabaho, ibig sabihin ng 6 na buwan tapos nag-graduate, may trabaho na. Pantawid Pamilya Pilipino Program. Nung tayo po'y naupo, Hunyo, taong 2010, 5,542 lang kabahayan ang tinutulungan sa Bulacan. At kung tutusin, maswerte pa kayo. Dahil sa Batangas, sa Cavite at iba pa mga lugar, ni isang kabahayan walang tinutulungan. Ngayon po ay nasa 68,348 na kabahayan na po ang tinutulungan ng 4-piece program. Bahagi sila ng 4.6 million na kabahayan. Ngayon ho, marami pa ho to, pero ibababa ko na ho yan. Simpleng-simple lang naman ho siguro. For yung, ano bang hinabol natin? Paano ba natin babaguhin ang tadhana ng Pilipinas? Tingnan po nyo, no? Nung kongresista ho kami, parang maswerte na ako, may 14 na kilometro sa budget para sa distrito ko po, sa Tarlac. At lahat ng distrito more or less ganon. Oh. Ang distrito ko noon, 159 na barangay. I-divide nyo yung 14 kilometers, hindi ho kakasya. No? Natigi 100 metro. Parang halos ganon nga ho mangyayari niyan. Yeah. At parang bilang kongresista, maski sinong lingkod bayan, pumasok ka para magbago ang sitwasyon na sinasakupan mo. Hindi ba? Tinignan mo, ayaw mo, hindi mo kursunada yung nakikita mo sa inyong paligid. At palagay mo, may mayambag ka. Papasok ka doon, gano'n ang magagawa mo. May lalapit sa'yo, may sakit, bubunot ka sa bulsa mo. Hindi lang maitulang mo. 100 piso, 200 piso. Hindi mo makontento sa sarili mo na nakatulong ka dahil yun lang talaga kaya mo. Yung nakikita mo yung estudyante nag-aaral sa puno ng mangga. Kuminsan sa puno ng nyog. Kuminsan pag minalas ka, puno ng saging. Yung saging wala pang dahon. Tama ho ba? No? Tapos tatanim mo ngayon, bakit di ka mag-aaral na mabuti? Paano niya gagawin? Gagawa tayo ng TESDA, Technical Vocational Training, bilyon-bilyon ang iniwan na utang. No? Tapos ang placement rate, wala mang 1/3. No? Siguro ho, parang maski paano natin sukatin, dito po sa pagtahak natin sa Daang Matuwid, talagang klaro. May gobyernong nagmamalasakit sa kanyang mga boss, ang taong bayan na nagbigay ng mandato at tumutuo doon sa pangakong babaguhin ang sitwasyon ng Pilipino. Kaya nga ho, batid niyo yan. Sa larangan ng ekonomiya, dati Sikman of Asia, ngayon Asia's Rising Tiger. Dati ho, kinukwento nga ni Mel Sarmiento, nabanggit sa kanya ni Cesar Purisima ng Finance. Pag may international na konferensya, magkakaroon ng session para lapitan, makausap ng masinsinan ang representante. Yung representante ng Pilipinas, nilalangaw raw po yung mga silya at mesa. Kwento ni Mel, may lumapit nga raw. Sabi ni Cesar Purisima, sa wakas may interesado sa Pilipinas. Nag-umpisa tayo. Lumapit para hiramin yung silya dahil kulang ng silya doon sa kabilang lugar. Ngayon ho, Cesar Purisima, ilang beses ng Finance Minister Awardee sa buong mundo. Nung nag-umpisa ho kami nung araw ni Manong Willie at ni Pedro Pancho sa Kongreso noong 11, 12 at 13. Lalapit ka sa lahat ng departamento, parating sinasabi, walang pondo. Ngayon po, ang problema namin, underspending. May pondo, kailangan pabilisan yung panggastos nito. Okay. So, hindi natin tinutulungan lang ang pamilya na manatili anak sa eskwela. Tinutulungan natin para magkatrabaho pag nag-graduate sa eskwela. Kung may problema sa kalusugan, tinutulungan rin natin. Lahat ng paraan, tulungan, ginagawa po natin. Kaya tayo nagsasabi nga, yan ang investment sa kinabukasan. Okay. Ngayon po, tingnan natin ang sitwasyon natin ngayon. Eleksyon, kaliwat kanan ng niligaw, pagandahan ng panliligaw. Pero alam naman po ng lahat ng niligawan at lumigaw dito, may sincero at hindi sinserong panliligaw. Bigyan ko lang ho kayo ng sample ng panliligaw. Lahat nung nakita nila yung 4-piece program na yan, no? 80% ng Pilipino sumusuporta. Lahat sila bigla nagsabing, palalawakin namin yan. Tama ho ba? Naalala niyo yung nagsalita na yung 4-piece na yan, kulang, gagawin ko 5-piece. Ha?
Pagtapos ng 5 Ps, babawasan kong buwis habang pinalalawak ko yung programa. Narinig na po ba niyo yun? Okay. Marami hong may bahay siguro dito. Pag ang mister nyo lumapit sa inyo at sinabing susunod na buwan, bawas ang budget mo. At habang binabawasan kong budget mo, dagdagan mo ang nabibili mo. Ilan ho kayo may bahay dito ang kayang gawin yun? Pero yung nagsasalita nun, ang galing naman. Babawasan mo ang pantustos mo, pero palalaki mo yung programa. Sino kaya dito sa 4th District ng Bulacan ang madadala ng ganong klaseng pangako? May nagsabi pa ho, bigyan mo ako ng 3 hanggang 6 na buwan. Tatapusin ko ang krimen sa Pilipinas at pag hindi ko nagawa, magre-resign ako. Siyempre, dalawang iniisip ko. Ang galing mo rin. Pero habang pinapangako mo yan, ang alam ko, si Mar Rojas, napababa na yung crime rate natin sa buong Pilipinas dahil doon sa Oplan Lambat Sibat at saka doon sa one-time, big-time na programa po nila. Okay. Yung one-time, big-time, pag pinapakinggan mo, kala mo bingo no? Pero ang pakailan po nun, pag meron tayong sineserve na mga warrant, hindi installment plan. Ang pulis, minsanan lahat ng warrant isa-serve. Anong silbi nun? Lahat na nagtatago, walang pagkakataon na matanugan na mahigpit ang kapulisan na tinutugi sila. Isang araw, lahat hahabulin, marami tayong naaresto. Wala hong panahon magtago. Yun o, hindi pangako, ginawa na ni Mar Rojas at ginagawa hanggang sa kasalukuyan ni Mel Sarmiento. Ang dami pong mga most wanted arestado na. O ngayon, pag nakuha natin yung mga mastermind, yung mga pasimuno, yung mga galamay hindi makakilos. Yun ho ang nagpababa ng crime rate. Okay. Nagdagan ko pa. Meron naman ho isa nagsabi, tumatakbo rin. Yang SSS, dagdagan natin ang pensyon ng 2,000. Okay. Ngayon ho, para alam lang ho ng lahat, no? At tinawag nga ho ko, walang malasakit eh. Tanong ko lang po sa inyo, tama ba, no? Yung SSS, yung GSIS, binuhay natin, pinaganda natin ng tayo. Ngayon po, nasa 2047 na sigurado tayong maayos, may makukuha sa GSIS, sa SSS na lang. Ang masakit to, yung sa 2,000 minumungkahin nila, mababawasan ng mga parang 11 o 16 na taon yung pondo, yung buhay ng pondo. Bakit to? Unang taon pa lang, yung dagdag na ibabayad, hindi ho mababawi ng SSS sa kanyang investment para malulugi ho. So sabi ko, paano ko sasangayunin to? 2040 plus. Gagawin na lang nating 2027. At pabigyan mo ng dagdag na biyaya yung iba ngayon, para sa 2027, lahat wala na makuha ang biyaya. Bawat piso kasing inilalagay ng membro ng SSS, may katumbas na 6 hanggang 15 pisong binipiso na kukuha. Kailangan ho nilang ma-invest yan para makuha yung pantustos na yan. Sabi ho nung magaling na nasa kabilang grupo, hindi totoo raw yung sinasabi ko dahil may batas na nagsasabing hindi pwedeng pabayaan mabangkarote yung SSS. Okay. Sabihin na natin tama siya. Ang tanong ko lang ho siguro doon, yung SSS magandang tindig. Mababangkarote. Popondohan natin ulit. Sinong tatanggalan natin? Department of Education, Department of Health, ang ating modernization ng AFP, ang PhilHealth, ang Pantawid Pamilya, sinong babawasan natin para mapunuan yon? So, tanong ko dito, alam mo ba ang sinasabi mo o talagang importante lang sa'yo, magpapogi ka dahil eleksyon, bahala na si Batman pag panahon na ng bayaran. Di ba? Pwede kong ginaya eh. Bababa na ho ko sa pwesto 76 days. I-approve ko yung 2,000 na pension na yan para sa lahat. Pogi ako. Na alam ko, no, 2027, tapos yung programang yan. Pwede ko pa sabihin, 2027, wala na siguro makakaalala sa akin. Hindi nila maalala ako nagpabangkarote dyan. At ito mga kumakandidato ngayon, 6-year term. 2022, tapos na rin sila. Iba na rin ang mananagot dyan. Pero sa kanila, pwede magpapogi, dalhin tayo sa alanganin. Palagay ko dito sa ulit, sa Bulacan, hindi yata papasa yung ganyang klaseng pag-iisip. Dalhin mo kami sa maayos, wag mo kami dalhin sa kapahamakan. Hindi ba? Siguro para klaro-klaro na lang ho, no? 4 Ps na lang. Yun lang ang pag-usapan natin dito. May isang ina, nakausap natin, no?
nagsalita siya sa entablado tulad nito, sa Pampanga ko po nakita. Sabi niya sa akin, ang anak raw niya, 7. Iniwanan siya ng asawa niya, bahala ka na sa ating anak na 7. Siya naman raw, ang trabaho niya, patinda-tinda. Ngayon, no, baka mali yung Tagalog ko, no? Pero intindi ko, pag patinda-tinda, hindi permanente, hindi tsak, hindi sigurado. Kasi kung tsak, nagtitinda po, di ba? Pag yung patinda-tinda, minsan may natitinda, minsan may namimili, minsan walang maitinda. So walang maitinda, walang pantustos sa pamilya niya. Dahil raw po sa 4Ps, 3 na napatapos ang high school ng mga anak niya na ngayon may trabaho na. No? Permanenteng trabaho. 4 ang binubuno pa niya. Kunyari ho, dumating. No? Dumating itong may bahay na to, pinuntahan tayo sa entabladong to, tinanong tayong lahat. Alam nyo, baka hindi man nyo alam, ang laki ng tinulong nyo sa pamilya namin. Halos kalahati na ng mga anak ko nakapagtapos. May kakayahan ng tumayo sa sarili mga paa. Meron na kaming patutunguhan. At malamang, no? Hindi tulad nga nung lalapit sa'yo, no? Pambili ng gamot, bunot. Yeah? Kada bunot mo, wala ka na nabunot. May sama pa na loob sa'yo. Dito ho, walang hiningan sa atin na diretsuhan, bumunot para bigyan siya ng pantustos sa mga anak niya. Pero natulungan na natin siya. Bahagi lang siya ng 4.6 million na kabahayan. Kunyari ho, pinuntahan tayo sa entabladong dito. Sabi niya, wala akong pabigat sa inyo, nakakatulong na kayo, gumaganda sitwasyon namin. Baka naman kung hindi malabis, ituloy na po natin to. Dahil may 4 na anak pa kung pwede na rin maging yung makatayo sa sarili mga paa at hindi na natin kailangan bitbitin. Sino kaya sa atin ang magdadamot at sasabihin, ba hindi, ayaw ka na namin tulungan? Okay. Ngayon, tanong, kaya ng gobyerno tustusan yung 4.6 million. Pwedeng ginawa yan, di ba? 10 years bago ako naupo. Yung 10 years na programang Pantawid, may nakapagtapos na tayo siguro sa high school dyan. Nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng panibagong tulong sa kanyang kapwa. Pero hindi ginawa. Iiwan ko na ho sa imagination nyo, bakit hindi ginawa? Gusto ko lang hong pagdiinan, sa tuwid na daan, ang tutok namin sa kapwa. Sa tuwid na daan, ang tutok namin hindi salita, kumilos na talagang iwanang mas maganda kesa sa dinatnan. Pero dumating na nga ho. Tapos na ang binigay nyo sa akin termino. 76 days na lang po. No? Hindi ko na ho pwedeng manguna sa lahat ng pinaglalaban natin. Kailangan po merong magpapatuloy nito. No? At kanina pa nga natin nababanggit. Si Mar Rojas, sa akin pong pananaw, ang talagang kaisa-isang kwalipikado at tama ang direksyon na kayang magpatuloy ng tuwid na daan. Hindi ho tipo ni Mar Rojas na pag may sakuna, makikipag-unahan, lalo na pag nandyan ang media para magpakitang tumutulong. Tapos doon hanggang doon na lang. Si Mar Rojas, pag tumulong tulad sa Zamboanga City, halos 3 linggo ho siya doon nung nagkaroon ng krisis. Hindi niya iniwanan hanggang balik na ang sitwasyon na wala ng panganib ang ating mga kababayan sa Zamboanga City. Sa katotohanan po, ako po gusto ko mamuno mula sa harapan. Nauna siya sa akin dumating doon. Sa Yolanda, hindi hinintay na dumapo Yolanda. Bago dumating Yolanda, nandun na siya para damayan lahat na maapektuhan. Pati siya, munting naging statistika. Lindol sa Cebu, Bacolod, nandun rin. Yung bagyo natin last year, tumama sa Samar, ikot ng buong probinsya, trabaho niya malaman kung ano kailangan ng bawat local government unit. Motorsiklo lang ang kayang makalusot. Nadulas ng konti yung motorsiklo, basahin natin dyan, makinig tayo sa TV, hindi natin nakitang Mar Rojas na dumadamay. Ang nakalagay, Mar Rojas, dumulas yung motorsiklo. Yeah. Tuloy iba nag-iisip. Yeah. Para bang pag narinig si Mar Rojas, parating batikos. At yung batikos kay Mar Rojas, 2004 pa, binabatikos na. Kaya hindi natin maiwasan. Meron mga ibang naligaw. Ano ba nagawa niya? Pag may nagawa maganda, hindi sasabihin. Pag may konting palpak, kailangan palakihin at tulit-tulitin. Pero babalikan ko lang aho. Kadamay natin pagdisenyo ng paano ba itong daang matuwid na ito. Kadamay natin para magkaroon ng pagkakataon, umpisahan itong daang matuwid. At palagay ko, sa pahintulot nyo at sa pag-iisip na maayos, iisa lang nga talaga ang pwede magpatuloy nito at kailangan ipagpatuloy natin ang pagtaknas ng matuwid. Ulitin ko lang po, Mar Rojas lang ho talaga sa aking pananaw ang kayang gumawa niyan.
Vice Presidente po, bakit si Leni Robredo? Si Penny tayo yung magkakasama nun. Ito si Penny, kapatid ni Jessie Robredo. Si Penny, hindi ko kakilala nung araw talaga. Si Leni, hindi ko rin kakilala. Gusto ni Jessie, itabi ang si Leni, kanyang mga anak, sa buhay politika. Gusto niyang bigyan ng normal ng buhay. Alam niyo, tatay namin ni Chris, nanay namin, tatay namin lalo na. Ganun rin ang estilo. Pag may kakausap siya sa tahanan namin, minamadali niyang mag-almusal lahat, dadalhin sa opisina para tahimik yung bahay namin. Dumating ko yung pagkakataon, nagkaroon na aksidente si Jessie. No? Si Penny, si Leni, ang kasama ho natin nung na-recover yung katawan ni Jessie. Nakiusap po ako kay Leni. Leni, parang ilang araw na nasa ilalim ng dagat. No? Bangkay ni Jess. At medyo nag-umpisa na yung decomposition. Hindi magandang tanawin. Hindi kaya maganda. Isipin na lang natin paano nung nabubuhay si Jessie. Imbis na makita pa sa ganyang ayos. Dahil nabalitaan, nabisuan na ho kung hindi na masyadong maganda yung anyo ni Jessie at nagdi-decompose na. Dinisyonan po ni Leni. Sabi niya, kailangan ko makita, maski na sa huling sandali man lang, yung aking asawa. At si Leni nga at si Penny ang kasama natin. At alam mo nyo, no? Ako rin nung nakita ko si Jessie, nagimbal ako. Tagal-tagal na rin nating kasamahan. Awang-awa ko kay Jessie. Si Penny, si Leni, hindi ko nakitang bumuhos yung luha ng mga sandaling yun. Tahimik. Inaalala si Jessie, pinagdadasal si Jessie. Doon na umpisa nakita ko gaano katatag si Leni lalo na. At 10 ng mga kapatid ni Jessie. Nakita ko ang bigat, hindi naasahan na maggano na mapapala ni Jessie. Pero tumindig na nanay, tatay, si Leni para sa 3 po nilang anak. Hindi man binigyan ng pagkakataon si Leni na matapos muna o magbaba ng luksa. Pinatakbo, nilabanan ang tinding kalaban, napakatagal na pong politiko doon sa Camarines Sur. Tinalo niya 80% po ng boto. Dito sa eleksyon na to, pwede na naman sinabing, pwede ba time out na ako? Kasi gustuin ko naman yung aking mga anak. Pwede naman yung sinabing, o kailangan pa niyo ako, pwede ba re-election na lang? Mas madali na yon. Pero nilapitan natin, sinabi natin, Leni, kailangan ng isang taong tulad mo na kung sakasakali may mangyari sa ating Pangulong Mar Rojas, ay tutuloy ang ating ipinaglalaban. At ulit, turo sa akin na aking mga magulang, lalo na nanay ko, huwag ka mag-i-endorso na hindi mo kayang garantyahan. Ulitin ko lang po, si Leni Robredo, kaya ko i-garantya. Si Mar Rojas, kaya ko i-garantya. Matinding pakiusap po, tulungan po natin ang dalawang to. 10 ng ating ibang mga kasamahan. Naalala ko, nanay ko, naalala ko rin sinabi niya, huwag kang masyado mahabang magsalita. Lalo na hindi ka naman kandidato. Okay. Pero gusto ko sigurong, samantalin ko na magpapaalam na po ako sa inyo. Ito may kawayan po, noong 1983, no? Yung Tarlac to Tarmac na marcha, dito po hinarang sa may kawayan. Ako po'y 23 years old pa lang nung panahon na yon. At talagang marsalo no? Hindi mo alam kung anong gagawin nung hinarang dito. Pero damang-dama ko po ang simpatsya, pakikiisa ng mga taga may kawayan. Hindi natin narinig doon yung sinasabi lang, ano ba naman yung ginagawa nyo, masyado kami naabala, pwede ba nyo itigil yan? No? Kaya pwede ho natin masabi siguro, doon pa lang, talaga nanindigan na po dito sa Bulacan, lalo na po sa may kawayan, makarating na lugar para manumbalik ang ating demokrasya, ang ating tinatamasa ngayon. 30th anniversary po ng EDSA, maganda rin nakabalik dito para magpasalamat para sa damay nyo nung araw, magpasalamat sa pagkakataong mamuno sa isang dakilang lahi tulad ng Pilipino. At talaga pong matinding karangalan ng paglingkuran kayong lahat. Ulitin ko lang ako, 76 days na lang po ang natitira sa atin. No? Hindi ko ho pwedeng ituloy lampas nun bilang inyong pinuno. Tapos na po ang termino natin. Importante ho sa akin pag magpaalam sa inyo na talagang nasa maayos kayong lugar. At ulit-ulitin ko lang ho, pasensya na kung makulit. No? Kailangan lang ho natin hindi lang iboto si Mar at si Leni. Importante ho, ikampanya na rin natin si Mar at Leni dahil may mga naliligaw tayong mga kababayan. Huwag nating kalimutan ang interes ng salinlahing umaasa sa tamang desisyon natin.
Lahat ng napagtagumpayan natin ngayon, pwedeng ginawa nung araw at nabawasan ang pagdudusa natin. Pero hindi ginawa. Dahil nangyari na sa lumipas, pwede mangyari sa kinabukasan kung magkakamali tayo. Pero ang klarong-klarong pinagpipilian. No? Dito na tayo sa 780,000 dating tinutulungan ng Pantawid Pamilya o 4.6 million. Doon na tayo sa parating walang classroom o sa kumpleto ng classroom. Doon tayo sa 51% lang ang patsamba sa PhilHealth o dito na tayo sa 93% na miyembro ng PhilHealth. Dito na ba tayo sa namomodernize na sa wakas, yung AFP, para yung Air Force hindi na po puro air and no force. No? O balik tayo sa dati. No? Sino ho ang kayang sumagal ng lahat ng pinaghirapan natin? Palagay po, wala sa bulwagan to. Pero kailangan nga sa demokrasya, tandaan na natin, ang nakakarami ang nagdidesisyon para sa lahat. Pwede tayo matalo pag nagtamad-tamaran tayo. Pero hindi dahil mali ang mensahe natin. Hindi dahil mali ang ginawa natin. No? Yung maganda, pwedeng mawala. Baka isang tulog lang, bago na ulit ang mundo. Hindi magagawa, lahat ng nagagawa, kung may interes na ibulsa ang kaban ng bayan. Hindi magagawa ang lahat ng nagawa kung hindi nakatutok sa kapwa. At dito ho natin makikita nga. Kay Mar at Lenny, nakasandal sa inyo, tulad ng dati, dahil yun lang naman talaga pinagmamalaki natin lakas. Pansinin ho nyo yung aming uniforme. Hindi ho uniforme. Kanya-kanya. Di ba? Kanya-kanyang ambago kasi yan talaga. No? Pero ano ba pinagmamalaki namin? Dahil tama yung pinaglalaban, nandyan ang sambayanan, dadamay sa amin, at tayo magtatagumpay. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.